I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello University, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Inay ko po, ayan na. Talaga nang sinasabi ko na nga ba si General Torre talaga ang susundo kay Atty. Roque. Naku mga besa, don't let ko i-upload na to. Ito kasi mayroong sinabi si General Torre, guys. So, basahin ko ito Sabi dito, hiniling ng Criminal Investigation and Detection Group, si IDG, sa International Criminal Police Organization, Interpol, na mag-issue ng red notice laban kay Atty. Harry Roque. OMGos. Ayan na po ang sinasabi natin. Ay nako, maghihintay ito si General Torre sa gate or siya ang susundo kay Roque doon sa dahik mga bes. Torre, si IDG humiling ng Interpol red notice versus Roque. Paktay tayo dyan. Sabi na nga ba si General Torre lagi ang manghuhuli dito sa mga to Naloko na ito. Sabi dito guys Torre, si IDG humiling ng Interpol red notice versus Roque. Ayan. Yan ang sinasabi natin. 26 yan Sabi dito, hiniling ng Criminal Investigation and Detection Group, which is ang CIDG, sa International Criminal Police Organization, which is ang Interpol, na mag-issue ng red notice laban kay Atty. Roque. Ito ay kinumpirma ni CIDG Director Major General Nicolas Torre III nitong Lunes, Mayo 26. Tuloy natin. Sabi dito guys, kasulukuyan nasa Netherlands si Roque at humingi ng asylum na naturang bansa. Kamakailan naglabas ng warrant of arrest ang Angeles City Regional Trial Court laban kay Roque kaugnay ng kasong human trafficking na may kinalaman umano sa operasyon ng Pogo. Una naman nagpadala ng tracker team ang CIDG para dakpin si Cassandra Ong at 48 iba pang sangkot sa operasyon ng Lucky South Maintenance sa Porac, Pampanga. Ayan, kumikilos na po sila. Pero ang pinaka-highlights dito guys si Akla, si Roque. Kaya abangan po natin ang magiging resulta nito. Ang paghuli sa kanya, sigurado diretso kulungan yan mga kababayan. Sabi dito, yan, paktay low na ang Akla dapat nawakasan, tama. Maging masaya na si Roque, masusundot na yan sa bilibid. Ala kayo, ingat po kayo. May sinasabi po sa inyo si Senator Bato, sinabi niya sa isang post niya, hindi ka nasa pwesto habang buhay. May laman po yung sinasabi niya, kaya doble ingat lang po. Lalo na pag nag-retire na po kayo. God bless po, sabi. Ay nako. Di magkasubukan sila ni Bato. Baka si General Torre pa ang huhuli sa kanya. Pag mag-issue ng warrant of arrest laban kay Bato. Ayan, tingnan natin, tapang yan. Pakisama na rin si Maharlika para mabigyan ng leksyon, mga yan. Tama, kasi grabe to sa social media tong mga kababayan. Ang tutoksik ng mga bunganga nila, sa totoo lang. Oo, totoo yun. Maasahan talaga ito si IDG Torre pagdating sa mga wanted na hulihin kahit saan pa magtatago, masusundan niya. Ang heartbeat na puno ng kalabog sa kaba, ang dibdib ng huhulihin. Maraming salamat sir sa tapat mong panunungkulan, kaya nga deserve niya magiging PNP chief guys. Di ba? Ayan pa magtago ka na bakleta. Anya Agay, good job General Torre. Ayan. Walang nasasagasaan ng tao. Sira ulo ka ba? 'Di ba? Sira ulo ka, hindi, walang nasagasaan, trabaho niya po 'yan. Yung utak mo baliktarin mo. Maituwid mo. Walang nasasagasaan. Lahat 'yan ginagawa niya dahil trabaho niya 'yan Anong silbi ng yung rangkon niya? Naabot niya ba yung rangkon niya 'yan kung hindi siya nagtrabaho ng mabuti? Loko-loko din ito Nasutumbong yung utak. So, ito pa guys yung sinabi ni General Torre. Pakinggan nyo. Sa iba pang mga akusado dyan, hinahanap na rin natin. And we are also notifying the Interpol. We're requesting for the assistance of the Interpol for the arrest of Mr. Roque, who is currently abroad.
Okay, sir, kamusta ang coordination natin with Interpol? With Okay naman. regards kay We are a member country. We are a very active member country of the Interpol. And we are rendering them cooperation. So we do believe na ganun din ang ibibigay sa atin ng Interpol na assistance sa atin ng mga pangailangan. Anong commitment nila, sir? Anong sabi Wala pa naman silang Wala commitment na binibigay. Okay? So, ano pala tayo sa pagdodocument ang lahat ng ito. At nag-request pa lang tayo ng assistance for a red notice to be issued against Mr. Roque. Okay, thank you, sir. Guys, narinig yung siguro sinabi ni General Torre. O ayan, shout out kay Attorney Roque. Baka gusto mo nang umuwi, sir. Ha? O, Torne. Ha? Dahil masyado ka madaldal sa social media. O, kaya dapat panagutan mo yung mga pagkakasala mo dito sa Pilipinas. Huwag kang magtago. Pag nagtago kasi ang isang tao, may tinatago yan. Ika nga, walang usok na hindi uusok. Ayan. Oh, matakot kayo sa karma, kaya gumawa kayo ng kabutihan sa kapwa. Hindi puro yung daldal kayo ng dalyar, kuda ka ng kuda sa social media. Feeling mo wala kang pagkakasala, feeling mo malinis ka, perfect kang tao. Pero mayroon kang tinatago na talagang lagay sa iyo sa kulungan. O, di ba? Kaya lesson and learn 'yan. Masarap kumita ng pera, mga kababayan, yung limpak-lipak na salapi pag pinawisan mo. Pero kung tumanggap ka ng pera na galing sa mga pugo, hindi pwede po yung ganyan. May batas tayong sinusunod. 'Di ba? Oh. So, guys, ang kapalagayan nyo? Ang dami mga DDS galit kay General Torre. O ginagawa niya lang yung trabaho niya. Trabaho niya po yan. Kaya hindi dapat questionin. So, yun guys. Abangan po natin ang pagkadakip kay Attorney Roque. At diretso yan si Bilibid for sure. So, yun mga kababayan. See you again on my next upload video. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.